Hi guys! Welcome to Beth Mary's Lutong Bahay channel. Before this video starts, please like and subscribe to my channel. Hi guys! Ituturo sa video tutorial na ito kung paano makapaglaro ng mga retro games gamit ang isang Android TV. As mentioned dun sa isa naming video, ang advantage ng isang Android TV kumpara sa Smart TV ay pwede tayong makapag-install ng mga additional apps mula sa Google Play Store. At ang isa sa mga apps na ito ay kayang mag-play ng retro games. Bago tayo magpatuloy, request lang po sana na mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aming channel para lalo pa tayong ganahang gumawa ng content. Bukod sa isang Android TV, gagamit tayo ng mga USB game controllers. At ito nga pala mga controllers na ito ang nag-inspire sa idea ng video na ito. Matagal na kasi silang nakatabi at hindi nagagamit kaya naghanap tayo ng paraan kung paano ba sila mapapakinabangan. Ang mga USB controllers na gagamitin natin ay Xbox 360 at isang PlayStation 3 wired controller mula sa Hori. Next, ang kailangan natin ay isang USB flash drive dahil dito natin ida-download ang mga game files na tinatawag nating mga ROM files. Kung mga family computer, Sega Genesis at Super Nintendo games lang ang ida-download nyo, ang isang 8GB flash drive ay more than enough para sa mga ito. Sa akin, ang gagamitin ko ay isang 1TB hard drive kung saan may space pa naman na pwede tayong mapaglagyan ng games. Oo nga pala, hindi sakop ng video na ito ang pag-download ng mga ROMs. Iba-iba kasi ang pananaw dito. May mga nagsasabi na dapat daw may kopya kayo ng original games bago nyo siya i-download o bago kayo makapag-download ng ROMs. May iba naman nagsasabi na hindi naman siya kailangan. Para makapag-download po kayo ng ROMs, i-search nyo lang sa internet. Ang next na kakailanganin natin ay optional siya. Ang Android TV kasi namin meron lang 2 USB slots at ang requirement ko ay 3. 2 para sa controller at isa para sa external storage drive. Ang pagkakaroon ng isang USB hub ay magiging dagdag plus o makakatulong na meron kayong USB hub kung meron kayong maraming USB devices na isasaksak sa Android TV. O good news nga pala, para doon sa mga walang wired controller, ang Android TV pala pwedeng makapag-connect sa mga Bluetooth controllers o mga Bluetooth wireless controllers. Ang gagamitin natin sa video na ito ay isang iPega Android controller at yung PlayStation 4 DS controller na version 2. Unfortunately, ang version 1 ng PlayStation 4 DS4 controller hindi umaandar nung tinesting ko siya. And also, good news, papakita natin sa video na ito na lahat ng controllers na nakikita nyo dito may kukonek sa sa Android TV ng sabay-sabay. Okay, so ikabit na natin ang ating external hard drive sa Android TV. So yung sa akin, meron ng mga ROMs na naka-download at muling paalala, hindi sakop ng video na ito kung paano ba mag-download ng ROM sa hard drive. Ikabit na rin natin ang USB hub sa Android TV. Ayan. Buksan ang inyong Android TV, tapos magpunta sa Google Play Store. Pagkatapos, hanapin nyo yung application na ang tawag ay RetroArch. Yan. Ang in-install ko ay yung RetroArch Plus. Yan. So, sa akin, inabot ako ng 10 to 15 minutes para ma-install siya gamit yung connection na 25 Mbps internet connection. Pag na-install nyo na siya, magpunta lang kayo sa home. Tapos, para madali nyo siyang mai-access, kung sakaling yung Android TV nyo ay merong favorites na feature, idagdag nyo siya sa bungad. So, punta tayo dito sa add. Hanapin natin yung RetroArch. At eto na siya. Hold natin yung OK button para lumabas yung window kung gusto nating i-move siya pakaliwa.
Ayan. Gusto ko nandito siya sa may bandang kaliwa. Ayan. Ayan. Habang nakabukas yung Android TV, pwede na nating i-connect yung USB game controller sa Android TV. Again, kung meron kayo nitong USB hub, pwede nyo siya ditong ikabit. Pero kung sakaling wala naman, doon natin siya ikabit sa available USB slot sa likod ng Android TV. At yan, madedetect na siya agad. Ayan. Ngayong nakakabit na yung controller sa Android TV, tingnan nyo, pwede siya talagang gamitin din bilang interface na parang remote control. Di cordon nga lang. Alright, so punta na tayo sa RetroArch application. Okay, bago tayo magpatuloy, meron lang tayong isang importanteng kailangan gawin. So, habang nag-start na yung RetroArch application, mag-press na kayo ng isang buton mula doon sa controller na kinabit nyo para siya ma-recognize. Ayan, recognize na siya. Ganun lang siya kadali. Magpunta lang tayo sa settings. At magpunta tayo sa input. At punta tayo dito sa tinatawag na hotkeys. And itong menu toggle controller combo, importante ito. Gawin lang muna natin siya tapos paliwanag ko kung para saan. Piliin natin itong hold start ng 2 seconds. Yan. O bakit ba to importante? Kasi kung sakasakali na yung game nyo mag-hang, itong setup na ginawa natin is, ang kailangan nyo lang gawin is i-hold nyo yung start for 2 seconds at babalik na kayo dito sa menu na to. Para at least pwede po kayo mag-troubleshoot or pwede nyo ma-quit yung game nang hindi siya nag-free. Next, paano ba mag-import ng content o paano ba ituro sa RetroArch yung mga game files na na-download natin? Magpunta lang tayo sa import content. Tapos, pwede tayo mag-scan directory, scan file, o kahit manual scan. Kung marami-rami kayong mga game files na na-download, pwede natin itong piliin na scan directory. Pero para sa akin, para lang maipakita sa inyo one by one, piliin muna natin itong scan file. Ayan. Kapag napili na natin siya, hindi ganun ka-obvious kung saan tayo dapat magpunta. So, piliin lang natin itong storage. Tapos, itong nakikita nyo na parang may mga hexadecimal characters, ito yung piliin natin. Ayan. Itong folder na to, ito yung folder structure nung aking external hard drive. At ako, dito ko nilagay sa ROMs directory yung mga files na, o yung mga game files na na-download ko. Punta lang tayo dito. At pili tayo ng isang game, halimbawa. At ito. Ayan, tapos na siya. At na-download na niya yung file. Mag-back tayo para makita lang natin kung nandun na nga siya. Tapos, para sa akin, dito siya nag-a-appear. Ayan, meron na rin kasi ako mga game files na na-download nung araw at na-import na dito, kaya siya nagpapakita. So, piliin lang natin ito at piliin din natin yung game at pwede nating piliin na yung run. So, pag nag-run na siya, ito na yung game. Okay. At mabilis siya at responsive. Mag-try pa tayo ng isang game, isang classic. Itong game na to. Up, up, down, down, left, right, B, A, B, A, start. 30 lives. Ayan, nag-work. Ayan. So ngayon, it's up to you kung gusto nyo pang i-configure yung ibang configurations na nandito sa RetroArch.
Meron dito mga configurations na kung gusto nyong stretch yung video, kung gusto nyo kunyari na yung mapping ng button ng controllers nyo customized para sa inyo, pwede din siyang gawin. Explore lang. Okay, itong nakikita nyo ngayon, yung isang controller ko, kinabit ko na dun sa USB hub, tapos para lang siya makilala nitong RetroArch, pindot lang tayo ng isang button. At nakilala na siya. Ngayon, ang pwede nating gawin ay ngayon kasi nakaset siya bilang parang player 2 player 1. Pwede naman nating utusan yung RetroArch na sabihin sa kanya na itong second controller ko ay mag-act bilang player 2. Pero ngayon, pakita lang natin sa inyo na nagwo-work talaga siya. Ayan, nag-work bilang player 1. Okay, so meron na tayong dalawang controller na nag-work para sa RetroArch. Ang next na i-attach natin o ang i-connect natin is itong iPega Android controller o yung Bluetooth controller. Kailangan lang muna natin siya ma-set sa pairing mode. So, ang una natin gagawin, i-hold natin itong X, tapos ipipress tong home para maging pairing mode na siya. Ayan. Pagkatapos nun, magpunta tayo sa settings ng Android TV at magpunta sa remotes and accessories at piliin yung add accessory. Yan, makikita siya, ayun. Yan, kapiliin lang yung iPega extending game controller at piliin yung pair. Kapag napili na siya, paired controller na to. Kaya ibig sabihin, sa susunod na pagkakataon na kailangan nyo to i-connect, hindi nyo na siya kailangan i-hold yung home at yung X. Bubuksan nyo lang yung controller sa pagpindot ng home at mag-auto-connect na siya. Dahil connected na siya, pwede na siya magamit sa RetroArch. Next na ikakabit natin ay itong i-prepare natin ay itong PlayStation 4 na DS4 version 2 controller. So paalala nung tinesting ko yung version 1 controller ng DS4 ko hindi umandar. Para natin to ma-connect sa Android TV, i-hold lang itong share button at i-press itong PlayStation button na nandito. Kapag ginawa nyo yan, merong ganitong blinking na gagawin yung controller. Ibig sabihin naka-pairing mode na siya. So, pumunta tayo dito sa settings. At, ayan. Nakita niya na agad. I-pair na natin. Tapos, ayun. Nag-steady na yung light. Ayun. Pwede na siya magamit. Ito. Yan. Connected na. Paalala nga pala. So, next time na i-connect natin itong PlayStation 4 DS4 controller sa Android TV, hindi nyo na kailangang i-pair siya. Pipindutin nyo na lang itong PlayStation 4 button at automatic na magbo-Bluetooth pairing na siya. Yun nga lang, dahil ganun na yung naging setup, tuwing bubuksan nyo to, hindi siya sa PlayStation 4 ninyo magko-connect. At kundi, doon na sa Android TV magko-connect. Kung gusto nyo na mag-pair ulit ito sa inyong PlayStation 4, gagamit kayo ng yung USB cable nyo from the controller papunta sa PlayStation 4 para doon na sila ulit mag-pairing. Kung sakaling gusto nyo siyang ibalik na connection papunta dun sa Android TV, gawin lang yung steps na pinakita kanina. Ayan. So, in conclusion sa video na ito, nakapag-connect tayo ng dalawang wired controller na USB papunta sa ating Android TV using a USB hub at nakapag-connect tayo ng dalawang wireless controllers sa Android TV sa pamamagitan ng Bluetooth. Ang ginamit natin sa Bluetooth ay itong iPega at yung sa PlayStation 4. So remember,
Hindi naman lahat ng games nagsusupport ng 4 controller, ano. Merong mga games na 1 player lang or itong game na pinapakita ko ngayon ay nagsusupport siya ng 2 players only. So maghahanap lang tayo ng games katulad ng ng Crash Team Racing sa PlayStation 4 na nagsusupport itong 4 na games na to. Pero overall, ayan, successful na tayo. Na-connect na natin yung 4 controllers and ang gagawin lang natin is to have fun and play retro games. So, I hope na nagustuhan niyo yung video and looking forward na kayo ay makapag-like at subscribe sa aming channel. Maraming salamat! Thank you for watching, guys!